Itong kwentong maririnig ninyo ay hango sa mga totoong pangyayari. Ibinahagi ito ng isa sa ating mga tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Doming. Naganap ito noong taong 2001 sa isang baryo sa Cebu. Nasa barangay hall si Doming ng gabing yun, kasama ang mga kawani ng kanilang baryo. Wala pa silang ginagawa ng mga oras na yon, kaya nakaupo sila at nagbabantay. Tamang-tama naman ang dumating si Lito, isa sa mga nakatatandang tanod sa baryo nila, sapagkat may dala-dala itong balita. Mga dodong, abay hindi kayo maniniwala. Alam nyo na ba kung ano ang usap-usapan? Aba, Mang Lito, kailan pa po kayo nahilig sa chismis? Biro niya, dahilan upang matawa si Ador. Kasama rin nilang tanod. 3 kasi silang nakatoka ng gabing yun. Ay! Kayong mga bata kayo. Anong akala nyo sa akin, Tismoso? Mahalaga tong sasabihin ko. Tungkol saan po ba yan, Mang Lito? Nakausap ko kasi ang misis ko kanina. Alam nyo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Tuwing gabi raw, doon sa mga bahay na malapit sa bundok, ay may gumagala raw na aswang. Hindi alam ni Doming kung bakit, pero bigla na lang nagtayuan ng balahibo niya sa sinabi ng matanda. Paano naman po nila nasabi? May nakakita po ba sa aswang na yun? Ang sabi sa akin, ang misis ko ay marami na raw nawawalang mga lagang hayop sa lugar na yon nito mga nakarang araw. Kung di naman nawawala ay nakikita na lang daw nila ang mga hayop natadtad ng mga sugat o di kaya patay na. Marami rin daw sa mga kababaryo natin ang nakakapansin na may kakaiba raw talaga sa lugar nila. Madalas pang ang makarinig ang mga tao na may umaalalong sa gubat. May mga gabi rin daw na napapansin ng mga tao na parang may kung anong mabangis na hayop na umaaligid sa mga bahay nila. Tapos kagabi lang, nabulabog ang mga nakatira doon dahil sa mga igay. Nagtatahulan daw ang mga aso habang ang mga kambing naman ay nag-iiyakan. Dali-dali raw lumabas ang mga kababaryo natin, pero wala na silang naabutan. Naiwan na lang daw ang duguan na bangkay ng ilan sa mga kambing. Baka naman ho kung anong hayop lang ho may gawa nun. Hindi ho kaya? Agad naman na umiling ang matanda. Mapahayop o aswang man, ay kailangan pa rin nating hanapin at patayin yon. Mahirap na. At baka may kababaryo pa tayong mapahamak. Marami pa namang mga bata ron. Kaya nababahala na nga ang mga tao rito sa atin. Tama po kayo, Mang Lito. Nakakabahala nga po mga sinabi nyo. Kailangan po nating ipaalam ang bagay na yun kay Kapitan. Hindi na kailangan, Dodong. Nakausap ko na si Kapitan kanina at pumayag naman siya sa naisip ko. Alam niyo ba kung paano natin mahahanap ang aswang na sinasabi ng mga tao? Puntahan daw natin si Mang Gustin. Sabi ng asawa ko, ay nakaengkwentro daw niya mismo ang aswang. Pwede siyang makatulong sa atin. Kung ganun po, kumilos na po tayo. Nagmamadalingang isinuot ni Doming ang kanyang sombrero. Kumuha na rin siya ng mga yantok na pamalo at flashlight. Ganon din ang ginawa ng mga kasama niya. Matapos maghanda ay hindi na sila nagpaligoy-ligoy at tumuloy na. Mahaba pa ang lalakarin nila, kaya mabuti nang wala silang sayangin na panahon. Nanunuot sa balat ang lamig ng gabing yun. Napakadilim din sa daan. Bukod kasi sa kaunti lang ang mga street lights, ay hindi pa gumagana ang iba.
Hindi naman maiwasang mapuna ni Doming na napakatahimik. Bukod kasi sa walang katao-tao sa daan, ay wala ring kaimik-imik at tila malalim ang iniisip ng mga kasama niya. Hindi ganoon ang pagkakakilala ni Doming sa mga katrabaho niya, kaya agad niya silang kinausap. Ba't para yatang ang tahimik nyo? May problema ba? Ano kasi, Dong? Kinakabahan kasi ako. Siwalat ng matanda. Ganoon din pala ang nararamdaman ni Ador. Nakakunot ang kilay at tuloy siyang napalingon sa kanila. At bakit naman kayo kinakabahan? Hindi pa kasi ako nakakakita ng aswang, Dodong. Paano kung totoo nga yung sinasabi nila? Paano kung atakihin tayo nun? Ilan taon na po ba kayo, Mang Lito? 55. Bakit? Dito na po kayo sa baryo natin ipinanganak at nagkamalay, hindi po ba? Ganun ka rin, paring Ador. Tama ba ako? Tumango naman ang dalawa. Tanda ng kanilang pagsang-ayon. Ni minsan ba nakakita kayo ng aswang dito sa lugar natin? Parehas na sumagot ng hindi ang dalawa. Yun naman pala eh. Tsaka, hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na may napabalitang aswang dito sa lugar natin. Naaalala niyo si Aling Tina? Oo naman, Dok. Hindi ba siya yung pinagbibinta kanilang aswang? Kahit sino daw kasi na makita ng matanda ay kinakagat niya. Siya nga po. At ano nangyari? May sakit pala sa pag-iisip ang matanda. Mabuti na lang at naipagamot nila kaya naagapan. Tama ka nga, Dok. Kaya wag na po kayong mag-iisip ng kung ano-ano. Sigurado naman po ko na may iba't ibang mas kapani-paniwalang dahilan sa kung ano ba talagang naggagambala sa mga kababaryo natin. Nagkatinginan na lamang ang dalawa, pero hindi pa rin nagsalita. Tila hindi pa rin kumbinsido ang mga kasama niya. Pansin pa nga ni Doming ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha, kaya itinuloy na lang niya ang paglalakad. Hindi naman nagtagal ay nakarating din sila sa lugar na paakyat na ang lupa. Malapit roon ang bahay ni Mang Gusting, ganoon din ang bundok. Dumadami na ang mga damo at nagtataasan naman ang mga puno sa paligid. Nang walang ano-ano'y umalingaw-ngaw ang isang nakakahindik na alulong. Mga Dong, narinig niyo ba yon? Napalunok na lamang si Doming ng mga sandaling yun. Para kasing may kakaiba sa alulong na yon na hindi maipaliwanag. Halos takasan na nga ng lakas ang mga paa niya. Samantalang ang dibdib niya ay unti-unti namang bumibilis ang tibok. Bagamat pinilit niya pa ring lakasan ang kanyang loob. Daw, sabi ng mga tao, nakakarinig daw sila ng mga alulong katulad nun. Hindi kaya yun ang aswang? Shhh! Huwag po kayo maingay, Mang Lito. Baka yun na nga ang aswang na sinasabi nila. Kinikilabutan na nga ako, Dodong. Anong gagawin natin? Mang Lito, huminahon muna po kayo. Paano naman ako hihinahon, Dodong? Kung totoo nga ang aswang na yon, ay tsak na wala tayong kalaban-laban doon. Tinatakot nyo lang po ang sarili mo, Mang Lito. Baka naman kung kaninong aso lang ang narinig natin. Hindi, Dong. Hindi lang basta ordinaryong aso yon. Tingnan mo ang mga bisig ko. Nagtatayuan ng mga balahibo. Ganito na lang po. Hanapin na muna po natin kung saan nagmumula yung tunog na yun. At nang makasiguro tayo. Nako, Dong. Mapanganib yung iniisip mo. Mabuti pa siguro. Umalis na lang tayo habang may pagkakataon pa. Hindi ba't kayo na po itong nagsabi sa akin na kailangan nating hanapin at patayin ang nilalang na yun? Sinabi ko ba yun? Mang Lito naman eh. Kailangan po nating gawin to. Kasama to sa tungkulin natin bilang tanod. At para maiwasan na may mapahamak sa mga kabaryo natin. Tayo lang pong inaasahan ng mga tao. Pero Dong, mukhang walang balak na makinig ang matanda sa kanya.
Si Ador na lang ang hiningan niya ng tulong. Subalit maging ito ay nagdadalawang isip din. Wala na talaga siyang ibang maaasahan ng mga oras na yon. Sige, maiwan na lang kayo rito. Ako na ang titingin. Sigurado ka ba yan sa balak mo, Dodong? Tumango lamang si Doming at kumilos na. Kung hindi pa niya kasi gagawin ng sandaling yon, ay baka tuluyan na siyang maduwag. Dong, mag-iingat ka. Hawak ang pamalo sa isang kamay at ang flashlight sa kabila ay dahan-dahan niyang nilapitan ang mga nagtataasang mga puno sa lugar. Bawat hakbang ay siya namang paglakas, hindi lang ng kabog ng dibdib ni Doming, pati na rin ang kanyang alinlangan. Gayunpaman, alam ni Doming na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Lakas loob niyang itinuloy ang paglapit hanggang sa halos mapalibutan na siya ng mga damo at ng mga puno. Anong nakita mo dyan, Dong? Pilit niyang inilawan lahat ng mga puno at mahabang damong naroon, pero wala naman siyang napansin na kakaiba. Dong, ayos ka lang ba? Magsalita ka naman. Akma na sanang babalik si Doming dahil alam niyang nag-aalala na ang mga kasama niya. Ngunit bago pa niya magawa yun, ay saka naman may nahagip ang ilaw ng kanyang flashlight. Isang matanda, magulong buhok nito at maputla ang muka. Pero ang tumatak talaga sa isip niya ay ang paraan ng pagtingin. Nakatitig kasi ang matanda sa kanya ng masama. Gamit ang bilog at malalaki nitong mata na animoy napupuno ng galit. Halos lumugtaw pa nga ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yun. Subalit bago pa siya may magawa o may masabi, ay bigla na lamang tumakbo ang matanda palayo. Sandali lang po! Sigaw niya. Subalit sa halip na tumigil, ay lalo pang binilisan ng matanda ang pagtakbo. Hanggang sa dumiretso ito sa likod ng isang malaking puno. Sinubukan naman ni Doming na habulin ng matanda. Ngunit nang makalapit na siya sa puno, ay bigo na siyang makita ito. Hindi niya alam kung papaano, pero naglaho na lamang ang matanda na parang bula. Pagbalik ni Doming, ay agad niyang ipinaalam sa mga kasama niya ang kanyang nakita. Nagsikunot pa nga ang noo ng mga ito. Talaga, Dong. May nakita kang matanda ron. Opo, kitang-kita po ng dalawang mata ko. Nakatitig pa nga siya sa akin na parang isang mabangis na hayop. Nakilala mo ba ang taong yon? Hindi po. Ngayon ko lang po nakita ang taong yun. Pero makakaya ko siyang ituro pag nakita ko po siya ulit. Dong, ano kaya ang ginagawa ng matandang babae sa lugar at sa 10 oras pa ng gabi? Hindi ko po alam, Mang Lito. Siya lang po ang makakasagot sa mga tanong ninyo. Kaso, hindi ko po alam kung saan siya nagtago. Bigla na lang siya nawala. Nang may sasabihin naman si Ador, ay lubhas siyang napaisip. Napatanong kasi ang katrabaho niya kung sa tingin ba nila ay may kinalaman ng matandang babae sa mga nangyayaring panggagambala sa kanilang baryo. Sino kaya ang aswang? At dahil di mo siya kilala, Dong, tiga kabilang baryo siya at dito nang bibiktima? Wag naman po natin pag-isipan agad ng masama yung matanda. Lalo na't wala rin naman po tayong ebidensya. Ewan ko sa'yo, Dong. Pero masama ang kutob ko sa taong yon. Tsak ako na may itinatago siyang lihim. Sinubukan pang libutin ni Doming ang lugar upang tingnan kung may makikita pa siyang kung anong makakatulong sa kanila. Pero nabigo na siya. Anong balak mo ngayon, Dong? Ipapaalam ba natin kay Kapitan ang tungkol dun sa matanda? Wag na po muna. Ituloy na lang po natin ang pagpunta sa bahay nila, Mang Gustin. Total, yun naman po talagang pakay natin. Kagyat na ngang inumpisahan ni Doming ang paglalakad at baka magbago pa ang isip ng mga kasama niya.
Pagkatapos ng ilang minuto, ay narating na din nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at may silong sa baba. Mag-aalas 9 pa lang ng gabi ng mga oras na iyon, kaya hindi naman nagtagal ay napagbuksan sila ng pinto at tumambad sa kanila ang isang matabang lalaki na nasa 50 na ang edad. Magandang gabi, paring Gusten. Oh, kayo pala, paring Lito. Magandang gabi rin. Pinapunta ba kayo rito ni Kapitan? Tama ka, pare. Gusto ko sanang makausap hinggil sa aswang. Yon ay kung di kami makakaabala. Abay, walang problema. Halika kayo sa loob. Nang makapasok sila, ay nag-utos pa si Mang Gusting sa anak nito na ipagtimpla sila ng kape. Hindi na nila tinanggihan yon. Kailangan din nila yon para maiwasan nilang antukin dahil roronda pa sila mamaya. Paring Gusten, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang nalalaman mo sa aswang? Alam nyo naman na siguro ang mga nangyari dito sa lugar namin at sa mga kapitbahay ko. Opo, ang sabi po sa amin, nakaengkwentro nyo raw po yung aswang. Totoo po ba yun? Totoo. Hanggang ngayon nga, kinikilabutan pa rin ako. Maalala ko lang ang mga nangyari ng gabing yon. Talaga po? Pwede nyo po bang sabihin sa amin kung kailan at papaano? Ganito, makinig kayo. Nagkayayaan kasi kami ng mga kainuman ko at ng mga katrabaho ko kaya ginabi na ako ng uwi. Naglalakad ako noon ng mag-isa. Sa daan ang makarinig ako ng parang may umaangil. Nagpalinga-linga ako para hanapin, pero wala naman akong nakita. Ipinagsawalang bahala ko lang. Marami na kasi akong nainom kaya ang akala ko, guni-guni ko lang. Pero hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ulit ang pag-angil. Sa pagkakataong yon, mas malakas na. Para bang isang mabangis na hayop na may balak na atakihin. Tapos po? Takot na takot ako ng mga oras na yon. Ang lakas na nga ng kabog ng puso ko. Tapos naninigas na naman ang mga binti ko, kaya hindi ko na maihakbang. Hanggang sa may bigla na lang lumabas sa mga puno na malahalimaw na nilalang. Ano pong nilalang? Hindi ko rin alam kung ano. Sa tanang buhay ko, noon pa lang ako nakakita ng ganong klase ng nilalang. Ano pong itsura ng nilalang na sinasabi nyo? Ang ulo nun ay parang isang kambing na walang sungay. Malalaki rin ang mga ngipin at pangil ng nilalang na yon. Tapos ang kulay ng balat nun ay kasing itim ng isang panike. Mahahaba rin ang mga kamay at matatalas na kuko. Ang unahang paa naman ay maiksi. Samantalang ang binti sa hulihan ay mahahaba. Kaya nakayuko ang tindig. Halos sumayad na nga sa lupa ang ulo nun eh. Matutulis din ang tainga ng halimaw at mahaba naman ang buntot na pwede na ngang ipanghampas na parang latigo. Pero ang tumatak talaga sa isip ko ay ang bilog na bilog at kulay dugo ang mga mata nun. Sigbin! Isang sigbin ang nilalang na yon. Ang sabi nila ay alaga raw yun ng mga aswang. Halimaw na alaga ng mga aswang? Napakahirap namang paniwalaan ang sinasabi nyo, Mang Lito. Ay nako, Dok. Bata pa kasi kaya wala ka pang nalalaman. Pero marami na akong narinig sa mga kwento tungkol sa halimaw na yan. Kaya nakasisiguro ako na sigbin nga ang nakita ni paring Gusten. Ano pong sunod na nangyari? Nung lumabas na ang aswang, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Noon pa lang kasi ako nakakita ng ganong halimaw.
Animoy kampo ng kadiliman ang nilalang na yon. Hindi naman ako makatakas. Kahit anong ang pilit ko na ihakbang ang mga paa ko, hindi ko talaga magawa. Para na akong naubusan ng lakas hanggang sa tumitig na nga sa akin ang aswang. Nanlamig ang buo kong katawan kung tingnan kasi ako ng halimaw. Para bang balak niya akong gawa ng masama. Tapos, biglang yumuko ang aswang, gaya sa aso. Saka tumakbo gamit ang mga kamay nito at paa. Sinugod ako. Sa takot ko nga'y, wala na akong nagawa kundi ang mapasigaw. Ano po nangyari? Paano po kayo nakaligtas? Nung sumigaw na ako, saka naman kumaripas palayo yung aswang. Parang natakot yata. Mabuti na lang po't hindi po kayo napano. Kaya nga, ang akala ko nga ay katapusan ko na nun. Maswerte lang ako at di ko pa yata oras. Nang matapos ng magkwentong matanda, ay naalala naman ni Doming ang nangyari kanina. Kaya nagbakasakali rin siyang magtanong. Siya nga pala ho, Mang Agustin. Nitong mga nakarang araw po ba, may napapansin po kayong matandang babae na umaaligid dito sa inyo? Wala naman, bakit? Wala naman po. Kalimutan nyo na lang po. Maraming salamat po pala sa tulong nyo, Mang Agustin. Babalitaan na lang po namin kayo. O sige, walang problema. Pagkalabas pa lang nila ng bahay, ay bukang bibig na agad ni Ador ang mga narinig nila. Damang-dama niya nga ang takot dito. Papaano'y kay Mang Agustin na mismo nang galing na sinugod dito ng aswang at muntik na siyang gawa ng masama. At kung nangyari yun sa matanda, ay hindi malabong mangyari din yun sa kanila. Nako mga dong, anong gagawin natin? Kung sigbin nga ang gumagala rito sa lugar natin ay hindi natin kaya yon. Sigurado po ba kayo, Mang Lito? Nasigbin nga po ang nakaengkwentro ni Mang Agustin? Naku dong, walang duda. Narinig mo na ba ang sinabi ni Paring Agustin, hindi ba? Tungbang tugma sa mga kwento sa akin o ng lola ko. Ganun po ba? Huwag mong sabihin na hindi ka pa rin naniniwala sa aswang. Ano pa bang patunay ang kailangan mo? Hindi naman po sa ganun, Mang Lito. Naniniguro lang po. Ay, ewan ko talaga sa'yo, Dong. Hirap talaga si Doming na paniwalaan na aswang nga ang sumasalbahe sa mga alagang hayop sa lugar nila. Ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari sa gabi ng Martes. Doon na tuluyang nagbago ang isip niya. Malalim na ang gabi ng mga oras na yun, kaya napakamot na lamang si Doming ng ulo nang siya'y maalimpungatan. Napakaingay kasi sa labas ng kanyang bahay. Ang mga aso kasi ay kangkang ng kangkang. Dali-dali ngang bumangon si Doming at sumilip sa bintana. Pero dahil madilim sa labas ay wala siyang nakita. Gayunman ay hindi pa rin tumigil ang mga aso at tila wala silang balak na patulugin. May pasok pa naman siya sa trabaho kinabukasan, kaya hindi nagdalawang isip na lumabas si Doming. Subalit nang pupuntahan niya ng ingay, ay siya namang paghina ng iyak na animoy unti-unti nang nanghihina. Hanggang sa malaman niyang dahilan, halos tumalo na nga ang puso niya sa gulat. Ilang hakbang lang kasi mula sa kinatatayuan ni Doming ay may kung anong maitim na nilalang. Kagat-kagat nito ang isa sa mga aso sa liig. Masagwa na nga ang itsura ng aso nang maabutan niya. Mistulang nabali na ang liig ng kawawang hayop. Yun din marahil ang dahilan kung bakit tumahimik ang aso at nakalupaypay na lang. Ganoon na lang ang pagkabigla at sindak na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Mangyaring kahindik-hindik talaga ang itsura ng nilalang na nasa harap niya. Ang ulo noon ay gaya ng sakambing, bagamat walang sungay. Samantalang nagtatalasa naman ang mga kuko. Hindi lang yun.
ubod ng sangsang din ang halimaw, gaya ng amoy ng nabubulok na bangkay. Kaya nasisigurado ni Doming na hindi lang basta hayop ang nasa harap niya. May sa demonyo ang nilalang na yun. Patunay rin ang mga mata ng halimaw na labis ang pagkapula. Tulad yun ng mga sinabi ni Mang Gusting. Hindi niya akalain na totoo ang sinabi ng mga tao at ni Mang Lito. Totoo nga na may aswang at nasa harap niya. Bunsod ng pagkabigla ay parang tinubuan ng mga ugat ang mga paa ni Doming at hindi niya na maihakbang. At dahil nakatayo lang siya malapit sa sigbin, ay hindi maiwasang mapansin din siya ng halimaw. Agad na nga nitong binitawan ng aso at umangil sa kanya. Kung di sapat ang nakakakilabot nitong ungol upang tumulin ang mga kabog sa dibdib niya, ay nakalantad na rin ang marami nitong malalaking ngipin na may tumutulo pang dugo. Nagngingit-ngit na ang sigbin dahil yata sa panggagambala niya sa pagkain nito. Gusto na sana ni Doming na kumaripas ng takbo ng mga sandaling yun. Subalit nangangatog sa takot ang mga binti niya. Sa halip nga na makahakbang ay napaupo pa siya sa lupa. Hindi yun nagustuhan ng sigbin na muli pang umangil. Nakabaluktot na rin ang katawan nito na animoy nakahanda ng sumugod anumang sandali. Maya-maya pa ay paisa-isa nitong gumapang papalapit sa kanya. Diyan ka lang! Huwag ka nalapit! Yun na lang ang nagawa ni Doming, ang makiusap. Ngunit hindi natinag ang aswang na dahan-dahan pa rin siyang nilalapitan. Parang alam na ni Doming ang balak ng nilalang. Pinabayaan na nga ng sigbin ang pinatay nitong aso na parabang may nakita itong mas masarap na putahe. Dumagdag pang matinding paglalaway ng halimaw na yun. Halos mabingi na nga sa kabog ng dibdib niya si Doming. Pakiusap! Huwag ka nalapit! Pero walang saysay ang ginagawa niya. Mangyaring hindi pa rin maalis ang kulay dugo nitong mga mata na nakapako sa kanya. Patuloy lang sa paglapit ang halimaw at halos nasa paan na nga ni Doming. Kulang na lang ay sakmalin na siya. Nang isang iglap ay makarinig ng sigaw si Doming. Bigla namang napalingon ng sigbin saka tumakbo palayo. Lingid kay Doming kung bakit. Ngunit nang mapatingin siya sa kung anong nakita ng halimaw, ay tumambad sa kanya ang matandang babae na nakita niya rin noong isang araw. Kayo? Yun na lang ang nasambit ni Doming dahil hindi talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. Mistula siyang binabangungot. Bagamat nang marinig siya ng matanda, ay nagmamadali na naman itong lumisan. Sandali lang po. Paano niyo po nagawa yun? Bagamat hindi na ito huminto at nagpatuloy na lang sa pagtakbo, wala namang lakas si Doming upang habulin ito. Kinabukasan, umaga pa lang ay agad niya nang sinadya ang katrabaho niyang si Mang Lito upang ikwento ang lahat ng mga nangyari. Anong ibig mong sabihin, Dok? Nakaengkwentro mo mismo ang sigbin? Hindi ka ba nagbibiro? Mang Lito, kilala niyo naman po ako. Sa tingin niyo po ba, makakaya kong magbiro sa ganung bagay? Paano nangyari yon? Lumabas lang po ako ng bahay nun para bugawin sana ang mga aso. Ni hindi ko naisip na madadatnan ko pala ron ng sigbin. Saktong-sakto po ang halimaw sa paglalarawan ni Mang Gusting. Parang kambing na ulo. Tapos, pulang-pulang mga mata. Marami ring matatalas na ngipin at kuko. Yung halimaw, napakabangis din po ng nilalang na yun. Pinatay pa nga po ang aso ng kapitbahay namin. Muntik rin po akong sinugod ng halimaw na yun. Siyas, Ginoo ka, Dok. Anong sabi ko sa'yo? Palibhasa. Hindi ka kasi naniniwala sa sinasabi ko.
Pasensya na po kayo, Mang Lito. Ikaw talagang bata ka. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Paano mo natakasan ang sigbin? May tumulong po sa akin. Sino naman? Naalala niyo po ba yung matanda na nakita ko nung malapit po sa bundok? Siya po ang nagligtas sa akin. Paano na niya gawa yun? Hindi ko rin po alam eh. Basta po, sinigawan niya lang ng malakas yung halimaw. Tapos kumaripas na po ito palayo. Sinasabi ko na nga ba? Aswang nga ang matandang yon. Sigurado ako na siya nga ang may-ari sa sigbin. Kailangan nating alamin kung sino ang taong yon at mapigilan sa mga masasama niyang balak. Pero iniligtas niya po ako. Kung totoo nga po na may masama siyang balak, hindi ba dapat na pinabayaan niya na lang ako? Natahimik ang matanda sa sinabi niya at mistulang napaisip hanggang sa napakamot na lang ito sa ulo. Abay ewan ko kung bakit. Basta ang mahalaga, malaman natin kung sino ang matandang yon. Paano naman po natin gagawin yun? Abay hindi ko alam. Ikaw nga ang dapat umiisip ng paraan. Ikaw tong nakakita sa matanda. Bagamat bigong makaisip ng paraan si Doming, samantalang ang ginawa naman nilang pag-iimbestiga ay wala ring pinatunguhan. Sa kabila noon ay natahimik naman ang kanilang baryo ng mga sumunod na araw. Hindi nila alam kung paano. Wala namang kasing napapabalita na may nakapatay sa halimaw. Ang sabi-sabi naman ng mga tao ay baka lumipat na raw ang salot sa ibang bayan. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang grupo ni Doming sa pagroronda tuwing gabi. Alinsunod na rin sa utos ng kapitan upang maiwasan na rin na may iba pang mapirwisyo. Ngunit pansamantala lang pala ang katahimikang natatamasa nila. Matapos kasi ang isang buwan ay isang nakakabahalang balita ang gumimbal sa buong baryo. Nang mabalitaan nga ni Doming ang nangyari, agad siyang napasugod sa barangay hall. Sakto namang naabutan niya sila Mang Lito at Ador na nag-uusap. Tama po bang nabalitaan ko? Ikaw pala, Dodong. Oo. May nawawala raw na bata. Magdidilim na nga pero hindi pa rin nila nahahanap. Ano pong sabi ni Kapitan? Ano pa ba? Siyempre, uutusan tayong tumulong. Naghihintay nga lang kami ng makakasama at pupunta na rin kami. Mabuti na lang at dumating ka. Saan daw po huling nakita ang bata? Doon daw malapit sa bundok. Ang sabi ng nanay ng isa sa mga bata, naglalaro lang daw ang mga bata ng taguan. Pero hindi na nakita ng anak niya yung kalaro nila. Ang akala naman ng mga bata ay umuwi na kaya nagsiuwian na rin sila. Nalaman na lang nila na nawawala na pala yung bata nung puntahan na mismo ng nanay sa bahay nung kalaro niya. Ayun, hindi na nila mahanap ang bata hanggang sa nagkagulo na. Hindi po ba doon din sa lugar na yon unang napabalita na gumagala yung sigbin? Abay oo, tama ka nga do. Nang marinig niya ang pagkumpirma ng matanda, ay wala nang sinayang na oras si Doming at agad nang inumpisahan ang pagtungo sa lugar na yun. Humabol naman sa kanya sina Ador at Mang Lito. Ayaw niya sanang mag-isip ng masama pero hindi niya maiwasan. Pag nagkataong kasi na naroroon pa rin ang halimaw ay maaaring atakihin nito ang bata. Ang mas masama pa ay baka ito palang dahilan kung bakit nawawala ang bata. Nang makarating sila sa mga kabahayan malapit sa bundok, ay naabutan nilang napakaraming tao na nagtitipon-tipon sa lugar na iyon. Naroon din ang nanay ng bata na umiiyak. Hindi na nga ito makausap ng maayos. May ibang tao naman sila na nakapagsabi sa kanila na wala na rin daw balita, bagamat patuloy lang ang mga tao sa paghahanap. Dapat ay tutulong na din sila sa paghahanap, pero hindi pa man nila magawa
dahil walang tao roon na may alam sa gubat. Hindi nga mapakali si Doming. Kailangan na po nating tumulong. Naku, Dodong, mapanganib yang iniisip mo. Hindi naman natin kabisado ang gubat. Hindi naman po pwedeng tubungangalan tayo rito. Mahalaga po ang bawat segundo. Basta hindi, Dong. Huwag kang matigas ang ulo mo. Nakita nyo naman po kung paano mag-aalala si Lourdes, di ba? Hindi po ba kayo naaawa sa nanay na bata? Kasalanan din naman kasi ng babaeng yon. Bakit kasi hindi niya binabantayan yung anak niya? Mang Lito, hindi po itong oras para magsisiyan. Kung tutulong na po tayo, mas mapapabilis ang paghahanap sa bata. Paano kung tayo naman ang mawala ron sa gubat? Didagdag pa tayo sa mga problemahin ng mga tao. Dahil may punto si Mang Lito, ay wala nang nagawa si Doming kung hindi ang maghintay. Ngunit halos kalahating oras na silang nakatayo pero wala pa rin nangyayari. Mang Lito, Ador, hindi na po ako maghihintay. Pupunta na po ako. Sas Ginoo. Oy, sige na ka. Ang ibig sabihin niyo po ba? Oo, sasamahan na kita. Alangan naman na pabayaan na lang kita na mag-isa ron. Kasalanan ko pa kung mapahama ka. Pati na rin si Ador ay nagdesisyon na samahan sila. Laking pasasalamat nga ni Doming na pinagbigyan siya ng mga katrabaho niya. Bagamat hindi pa man sila nakakalayo, ay marami na agad silang reklamo. Ako, Dong! Ang dami namang lamok dito. Tad-tad ng pantal ang mga kamay ko. Ang kati-kati ba? Tiisin nyo na lang po, Mang Lito. Isipin nyo na lang po, para ito dun sa bata. Ano pa nga ba? Sandali pa lamang silang naglalakad, ngunit mabilis na naging masukal ang paligid. Nagtataasan na mga puno at nagkakapalan naman ng mga damo. Sobrang dilim na din ng lugar na yun. Kung wala nga siguro silang mga dalang flashlight, ay mistula na silang mga bulag doon na nangangapa sa kadiliman. Mahaba-haba na rin ang kanilang nilakad. Kanina pa rin sila sumisigaw, ngunit tanging mga tunog lamang ng kuliglig at ng ibong panggabi ang naririnig nilang sagot. Pero wala pa ring balak na sumuko si Doming. Doon naman po tayo magpunta. Naku, Dok. Malayo na tong napuntahan natin. Baka maligaw na tayo pag pumunta pa tayo ron. Sige na po, Mang Lito. Baka sakaling naroon po sa bandang yun yung bata. Paano kung wala? Tsaka napapagod na rin ako. Kanina pa tayo naglalakad. Kanina pa nga ako nangangati dito. Sige na po, Mang Lito. Hindi, Dok. Huwag kang ang makulit. Maging si Ador ay sang-ayon sa matanda, kaya wala na siyang nagawa. Dahil dalawa na yun laban sa isa. Ngunit nakaisip naman ng paraan si Doming. Ako na lang po tutuloy doon. Hintayin nyo na lang ako rito. Kita niya ang pagsalungat ng reaksyon ng dalawa. Mangyaring napailing si Mang Lito at si Ador naman ay napakamot ng ulo. Sas Ginoo ka talagang bata ka. Bahala ka na nga sa gusto mo. Tinanggap yun ni Doming bilang pagsang-ayon, kaya sinimulan niya ng puntahan ang natanaw niyang lugar. Maingat niyang pinili ang kanyang bawat hakbang, lalo na't wala na siyang ibang kasama at hindi sapat ang maliit niyang flashlight upang mailawan ang madamong daan. Pinakahuli sa mga naisin niyang mangyari ay ang mapahamak pa siya. Hanggang sa nagkaroon naman ng bungang katigasan ng kanyang ulo. May naaninag kasi siyang kahel na ilaw mula sa harapan niya. Nang tingnan niyang maigi, ay nalaman ni Doming na nanggagaling pala ang ilaw sa isang maliit at lumang bahay. Dali-dali ngang bumalik si Doming upang ipaalam ang kanyang nakita sa mga kasama. Mang Lito, Ador, meron po akong nakita. Talaga? Nakita mo ba ang bata? Hindi po. Iba po ang nakita ko. Pero baka makatulong yun sa paghahanap natin. Ay sus! Ano naman? May nakita po akong maliit na bahay sa bandang ron po. Baka po may tao ron na pwede nating pagtanungan.
Pumayag naman ang dalawa, kaya agad na silang nagtungo roon. Hindi naman sila nahirapan dahil sa pagitan kasi ng mga damo ay may landas na gumuhit patungo sa matandang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Abay, akalain mo nga naman. Hindi ko alam na may nakatira pala rito. Sino po kayo nakatira dyan? Balay ko ba? Ngayon lang ako nakarating dito eh. Alamin na lang po natin. Kaagad naman na tumawag ng tao si Mang Lito. Medyo natagalan pero napagbuksan din naman sila ng isang matanda. Subalit nang masilayan ni Doming ang taong nagbukas ng pinto ay siya ring pagsakop sa kanya ng kilabot. Maayong gabi po, nanay. Bakit? Anong kailangan ninyo? Natulala na lamang si Doming, bunsod ng pagkabigla, ni hindi kasi sumagi sa isip niya na ang matandang yun pala ang makikita niya roon. Yun ang kahina-hinalang matanda na nagligtas sa kanya mula sa sigbin. Ang lakas na nga ng kabog ng dibdib ni Doming, lalo na nang mapatitig ito sa kanya. Malalim ng gabi. Alam niyo bang nakakaistorbo kayo? Nagpapahinga na ako. Pasensya na ho kayo, nay. May gusto lang po kaming itanong. Tungkol saan? May nawawala po kasing bata. Itatanong lang sana namin kung may nakita ba kayo na nagawi sa lugar na ito. Wala. Mabilis na naging sagot ng matanda. Parang gusto nito na umalis na sila agad sa bahay niya. Ganun po ba? Kung wala na kayong sasabihin, maaari na kayong umalis. Opo. Salamat po. Hindi pa nga natapos si Mang Lito sa pagpapasalamat, ngunit pinagsarhan na agad sila ng pinto. Napilitan na rin silang umalis. Anong sinabi ko sa'yo, do? Di wala rin tayong napala. Nasumbatan pa tayo ng matanda. Abay, napakasungit pa naman. Pasensya na po kayo, Mang Lito. Ayos ka lang ba, dong? Parang namumutla ka yata. Masama ba ang pakiramdam mo? Wala po ito. Huwag niyo po akong alalahanin. Minabuti na muna ni Doming na ilihim sa mga katrabaho niya ang tungkol sa matanda, lalo na't naniniwala si Mang Lito na aswang nga ang taong yun. Pero dahil sa mga nalaman niya ngayon, ay dumami pa ang mga tanong sa isip niya. Hindi niya rin maipaliwanag, ngunit kakaiba talaga ang pakiramdam niya sa matanda. Dahil lumalalim na ang gabi, ay nagpasya na silang bumalik. Mabuti na lamang at nahanap na pala ang batang nawawala. Bukod sa ilang galo sa mga paa, ay wala namang nangyaring masama sa bata. Bagamat nakauwi na sa pamilya nitong bata, ay sinadya pa rin ni Doming ang lugar na yon. Balak niya kasing kausapin ang matanda. Tao po? Sigaw niya mula sa labas ng bahay. Napaos na nga si Doming, subalit wala pa ring tumutugon sa kanya. Napakamot na lamang siya ng ulo. Paalis na nga si Doming nang biglang sumagi sa isip niya na lumapit. Sinubukan niyang sumilip sa bintana pero natatakpan niya ng kurtina. Kaya kumatok na lamang siya sa pinto. Nang walang ano-ano'y umusod ang pintuan. Hindi pala yun nakasara. Dahil nakabukas ang pinto ay naisip ni Doming na baka mapagbintangan siyang magnanakaw. Kaya akma na sana siyang aalis. Bagamat hindi naman niya nagawa. Tutal ay nandoon na rin naman siya, ay naisip niyang pumasok na lamang sa loob. Alam naman ni Doming na mali talaga ang ginawa niya ng mga oras na yun. Pero hindi niya talaga mapigilan ang kanyang sarili. Hindi kasi siya mapakali hanggat hindi nakakausap ang matanda. May tao po ba rito? Tawag niya. Ngunit mukhang wala talagang kahit sino. Wala namang napansing kakaiba si Doming pagpasok niya sa loob. Ang mga gamit din sa bahay ay nakaayos, maliban lang sa isang tasa ng kape na naiwan sa lamesa. Walang hiya-hiya niyang
nilibot ang buong bahay. Pero bigo pa rin siyang makita ang matanda. Hanggang sa may nakita siyang isang silid. Hindi niya alam kung ano ba ang pumasok sa isip niya, pero kaagad niyang pinasok ang kwarto. Hindi inaasahan ni Doming ang madadatnan niya roon. Napalunok na nga lang si Doming. Sa silid na yun kasi na maliit lang at walang bintana, ay naabutan niya ang kung ano-anong mga bagay na ginagamit lamang sa mga ritual o orasyon. Sa isang estante nga, ay napansin niya ang mga nakalagay na botelya na hindi niya matukoy ang laman na likido. May maliit ding lamesa. Sa taas noon ay nakatayo pang natunaw ng itim na kandila. Nakapatong din doon ang isang lumang libro. Masaya na pinakiramdaman ni Doming, subalit nang makita niya ang libro ay hindi niya naawat ang kanyang sarili na agad itong binuklat. Puno ng sulat ang libro, kaya lang ay hindi niya mabasa. Dahil noon pa lang siya nakakita ng ganong klase ng lingwahe. Ngunit nang ibaba niya ang libro ay may bagay naman na agad ding pumukaw ng atensyon ni Doming. Isang malaking banga na gawa sa luwad. Pwede na ngang kumasya sa loob noon ng isang tao. Akmang tatanggalin na sana ni Doming ang takip na kahoy ng banga nang may marinig siyang nagsalita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mistulang nahulog ang puso ni Doming sa pagkabigla. Nasa likuran pala niya ang matanda. Kayo lang pala, Nay. Tinakot niyo naman po ako. Ang kapal naman ang mukha mong pumasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo? Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po sana kayong makausap. Ano po palang laman ng malaking tapayan na ito? Umalis ka na. Ngayon na! Galit nitong utos. Hinawakan din siya ng matanda sa damit at hinila ng malakas, palabas ng silid. Kulang na nga lang ay punitin nito ang suot niya. Sandali lang po, Nay. Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng tulong ninyo. Ginagawa ko lang naman po ang lahat ng ito para sa baryo. Abay, tarantado ka. Wala. Kahit anong gawin mo, wala kang mapapala sa akin. Lalo pa ngang nagalit ang matanda at pinagtulakan siya palabas. Bigla na din siya nitong binantaan. Subukan mo lang na ipagsabi ang mga nakita mo. Kung dati ay hinayaan pa kitang mabuhay, sa susunod ay hindi na. Dahil sa narinig niyang sinabi ng matanda, ay wala na ngang nagawa si Doming kung hindi ang umalis. Huwag ka nang babalik! Sa kabila ng paglayo, ay hindi pa rin maalis sa isip ni Doming ang mga nakita niya sa lugar na yun. At alam niya kung sino ang dapat niyang puntahan. Madali naman niya itong natagpuan sa kanilang barangay hall. Mang Lito, pwede ko po ba kayong makausap sandali? Nako, Dok. Kung mangungutang ka lang ay wag na. Wala din akong pera. Tsaka madami pa akong kailangang bayaran. Itatanong ko lang po sana kung may iba pa po kayong nalalaman tungkol sa mga sigbin. Aba yun lang naman pala. Oo naman. Hindi mo na itatanong. Ang lola ko ay tubong Iloilo. Kaya marami siyang naikwento sa akin tungkol sa mga aswang. Bakit ba gusto mong malaman? Tumigil naman na ang mga paggagambala ng sigbin. Basta po, saan po ba nagmumula ang mga sigbin? At paano sila nagiging alaga ng mga aswang? Ang sabi ng lola ko, may alaga raw na hayop ang mga aswang na siyang papatayin ng mga ito upang ialay sa orasyon. Paanong orasyon po? May libro daw na ginagamit ang mga aswang na naglalaman daw yon ng samut-saring mga dasal na siyang pantawag sa masasamang espiritu. Sasambitin daw nila ang mga dasal kasabay ng pagpapainom sa mga hayop ng dugo ng tao. Yun daw ang nabubuhay sa sigbin. Pero sa umaga ay patay pa ang sigbin. Kaya itatago raw muna nila ang halimaw sa isang malaking banga. Pero sa gabi,
Pagkabuhay ng sigbin, ay maghahanap na yun ng sariwang dugo. Madalas, sa mga hayop o kung di naman sa tao. Pwede rin daw silang utusan ng aswang sa kahit anong nais nilang ipagawa. At dahil nga gawa yun sa masamang espiritu, kaya napakabangis. Kinilabutan si Doming sa mga sinabi ni Mang Lito. Nagsitayuan pa nga ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Sa bilis na rin ang tibok ng kanyang puso. Noong mga sandaling yun, ay malakas na ang kutob ni Doming na ang matanda nga ang may kagagawa ng lahat at ang sigbin na alaga nito ang siyang lumusob sa kanya at pumerwisyo sa kanilang baryo. Sa kabila noon ay wala pa rin siyang sapat na ebidensya upang mapanagot ang matanda. Mang Lito, may ipagtatapat po ako sa inyo. Pero ipangako po ninyo sa akin na wala muna po kayong ibang pagsasabihan o wala muna po sanang makakaalam na iba. Abay, oo naman, Dok. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Ano po kasi, ang totoo po, nakilala ko na po kung sino yung matandang pinaghihinalaan natin na aswang. Ay, totoo ba yan, Dok? Bakit ngayon mo lang sinabi? Gusto ko lang po sana kasing matiyak. Pero dahil po sa mga sinabi ninyo, malakas na po ang kutob ko na tama nga po ang hinala natin. Kung gayon, narito pa rin sa lugar natin ang may-ari ng sigbin. Tama po. Abay, sino siya? At saan siya nakatira? Siya po yung matandang nakatira sa gitna ng gubat. Siya yun? Yung masungit na matanda? Siya yung nakita mo nung gabing nagroronda tayo? Siya rin yung nagligtas sa'yo? Siya nga po. Sa katunayan po, pinuntahan ko po siya kaninang umaga lang. Gusto ko kasi siyang makausap. Kaso wala po siya nung pagdating ko. Sakto namang nakabukas lang po yung pinto ng bahay niya. Kaya pumasok ako sa loob. Tapos? May nakita po akong silid. Hindi ko po alam kung bakit. Pero kakaiba pong pakiramdam ko sa silid na yun. Kaya pinasok ko. Doon ko na po nakita yung mga kandila sa mesa. Tapos may libro na may kung anong nakasulat na hindi ko maintindihan. Tapos meron din pong malaking banga. Ayun na ka. Nandoon nakatago ang sigbin. Anong ginawa mo daw? Bubuksan ko pa lang po sana yung banga. Pero naabutan na po ako ng matanda. Nagalit tuloy siya sa akin. Pinagbantaan niya rin po ako. Nako, Dodong. Kailangang malaman ito ni Kapitan. Mang Lito, kasasabi ko lang po sa inyo na kung pwede po'y wag na muna po nating ipaalam sa iba. Isas, Ginoo ka, Dong. Hindi ba ikaw na mismo ang nagsabi na pinagbantaan ka ng matandang yun? Hihintayin pa ba natin na mapahaba ka? Dapat ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan. Kailangan po natin ng mas malakas na patunay nang sa ganon, tuluyan na po natin siyang madiin. Nako, Dodong, hindi maganda ang pakiramdam ko sa sinasabi mo. At ano naman ang balak mong gawin? Babalikan ko po ang bahay niya. Aalamin ko po muna kung ano talaga ang laman ng banga. Ginoo ko! Nasisiraan ka na ba ng bait, Dok? Pumunta ka na ng isang beses sa bahay ng aswang tapos uulitin mo pa. Paano kung di ka makaligtas sa susunod? Kaya nga po sa inyo ko lang sinabing tungkol sa bagay na to. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kitang-kita ni Doming ang pagkunot ng noo ng matanda, pati na rin ang pagsalubong ng kilay nito at nakasimangot na bibig. Sa itsura nito, mukhang tutol ito sa nais niya. Kaya't laking gulat ni Doming sa naging tugon nito. Paano kita tutulungan? Agad namang ipinaliwanag ni Doming ang plano niya sa matanda, dahilan upang lalo pang maging maasim ang mukha nito. Gayunman ay napapayag niya pa rin ito sa balak niya. Ilang araw din nilang plinanong gagawin nila. Sabado, nang magpasya siya at ang mga katrabaho na isa katuparan ang kanilang balak. Maaga pa lang ay nagkita na sila sa mga kabahayan na malapit sa bundok.
Naunang dumating si Doming, hindi naman nagtagal nang makarating na rin ang matanda. Sigurado ka ba talaga sa balak mo, Dodong? Pwede pa nating itigil to. Mas mabuti na rin na sabihin lang natin ito kay Kapitan. Mang Lito, sigurado na po ako. O siya, kung yan talaga ang gusto mo. Wala na yung atrasan. Sayang naman kasi ang dala nilang sako na siyang paglalagyan niya na sana ng sigbin. Kung magtagumpay si Dodong at madala pabalik ang bangkay, ay tiyak na wala nang takas sa batas ang matanda. Pinabaunan niya si Mang Lito ng supot ng asin at bawang sa bulsa. Proteksyon niya sakaling hindi umayon sa plano nila ang mangyari. Walang kalahating oras ay nahanap na nila ang bahay ng matanda at naabutan nito sa labas na gumagawa ng panggatong. Tamang-tama yun upang simulan ang kanilang plano. Handa ka na ba, Dodong? Opo, handang-handa na. Sige, kikilos na ako. Mag-iingat ka, ha? Maraming salamat po, Mang Lito. Tumangulang si Mang Lito at lumabas sa pinagtataguan nilang damo. Dali-dali rin itong lumapit sa matanda. Maayong buntag sa inyo, Nay. Narinig niyang bati ni Mang Lito, kaya lang ay mukhang hindi yun nagustuhan ng matanda. Anong ginagawa mo rito? Bigla na lang ding kinuha ng matanda ang itak nitong nakalapag lang kanina na para bang may balak na hindi kaaya-aya. Dahilan upang pagpawisan na si Doming habang nagtatago. Hindi niya kasi inaasahan ang naging asta ng matanda. Minahon po kayo, Nay. Narito lang po ako upang ipaalam sa inyo na may tulong silang ibinibigay sa barangay. Papuntahin ko po sana kayo para kunin. Niloloko mo ba ako? Paano naman mangyayari ang sinasabi mo? Hindi naman ako nakarehistro sa barangay ninyo. Lalo pang nagalit ang matanda. Kulang na nga lang ay sugurin nito si Mang Lito. Hindi na po kailangan, Nay. Kahit sino po ay pwedeng makatanggap doon. Ang kailangan lang po ay pumunta kayo mismo ron. Mabuti na lamang at huminaho naman ang matanda. Tila naniwala ito sa palusot na sinabi ni Mang Lito. Totoo ba yung sinasabi mo? Wala namang ganyan dati. Totoo po. Bagong panukala po kasi yun ang kapitan natin. Matagal-tagal din yung pinag-isipan ng matanda. Ngunit kalaunay, pumayag din ito. Sumama nga ito kay Mang Lito, paalis ng bahay niya. At nang hindi niya na makita ang dalawa, ay agad-agad na kumilos si Doming. Malaki at mabilis ang bawat takbang na dumiretso siya sa pinto. Malapit na nga sana siya nang walang ano-ano'y may lumitaw na aso mula sa isang gilid at kamuntika na siyang sinakmal. Napahawak na lamang sa dibdib niya si Doming, sanhi ng pagkabigla. Tuso pala ang matandang yun. Wala naman kasi ang aso na yun nung una siyang mapadpad sa bahay. Lalo patuloy tumindi ang pagdududa ni Doming na baka may itinatago ngang sigbin ang matanda sa bahay nito. Ang problema ay walang humpay sa katatahol ang aso. Kaya alam niya na hindi siya maaaring magtagal sa lugar na yun. Dahil walang daan sa harap, ay agad niyang inikot ang bahay. Nakakita naman siya ng pinto sa likod. Bagamat nakasarado yun, ay wala nang nagawa si Doming kung hindi ang dumaan sa bintana. Isang malaking butas lang naman ang bintana at wala namang harang. Ginagamitan lang din yun ng tukod. Kaya lang, may kataasan, kaya't kailangan niya pang talunin upang maabot. Bagamat nahirapan, ay nagawa pa rin ni Doming na dahan-dahang maiangat ang sarili niya pataas sa bintana hanggang sa makapasok na siya sa loob. Wala nang sinayang na sandali pa si Doming. Agad na pinuntahan ang silid
At tulad noon ay naabutan niya pa rin ang parehong mga gamit na nakatago sa silid na yun. Naroon pa rin ang malaking banga na animoy naghihintay lang sa pagdating niya. Sa pagkakataong yun ay wala na ngang makakapigil kay Doming, kaya agad niyang tinanggal ang takip na tela. Dahilan upang umalingasaw ang masangsang na amoy. Parang amoy ng dumi ng tao at nabubulok na hayop. Hindi na nga napigilan ni Doming ang masuka sa sobrang baho. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Natagalan bago niya nagawang tiisin ang nakakasulasok na amoy at nang mapatingin sa loob ng banga ay tumambad kay Doming ang kanyang kinatatakutan. Naroon ngang isang naaagnas na katawan ng kung anong hayop. Hindi siya maaaring magkamali. Yun din ang hayop na lumusob sa kanya. Nang mga sandaling yun ay hindi naman yun gumagalaw. Mukhang patay nga ang sigbin. Subalit nariyan na puno pa rin siya ng pag-aalinlangan, lalo na't baka bigla na lamang gumalaw ang halimaw at sakmalin siya. Hindi inaasahan ni Doming na mahirap pala ang balak niyang gawin. Ngunit higit na hindi niya inaasahan nang makarinig siya ng mga boses. Ay, sandali lang at may nakalimutan ako. Hindi na po yan kailangan, Nay. Kailangan na po nating magmadali at baka makaalis na yung mga nagbibigay ng tulong. Ay, dako, wag mo nga akong minamadali. May kukunin lang naman ako. Sandali lang ito. Abot-abot ang naging kaba ni Doming ng mga oras na yun. Hindi niya kasi inakala na babalik agad ang matanda. Hindi na ituloy ni Doming ang balak niya. Napilitan na lang din siyang umalis. Mabuti na lang at nakadaan siya sa likod, kaya hindi siya nabuko ng matanda. Dahil nagalit na din ang matanda kay Mang Lito, ay hindi na umalis ng bahay ang matanda. Kaya hindi na sila nagkaroon ng iba pang pagkakataon. Ano dong? May nakita ka ba? Opo, tama po kayo Mang Lito. May laman nga po ang banga na bangkay na kung anong hayop. Sinabi ko na sa'yo, Dong. Kung gayon, pwede na natin itong ipalam kay Kapitan. Tumango naman si Doming, kaya wala na silang sinayang na panahon at agad na nagtungo sa kanilang barangay hall. Kapitan Pedring! Kapitan Pedring! Oh, Lito, Doming, ay kayo pala. Anong problema at bakit kayo humahangos? Kapitan Pedring, may dapat ho kayong malaman. Tungkol saan? Alam na po namin kung sinong gumagambala sa ating baryo. Anong ibig mong sabihin, Doming? Kung yung aswang ang tinutukoy mo, ay hindi ba't nahinto na ang mga pag-atake nun? Tama po kayo. Pero nalaman po namin ni Mang Lito na nandito pa rin sa lugar natin ang aswang. At kung di pa tayo kikilos ngayon, baka maulit pang nangyari at may mapahamak na kabaryo natin. Totoo ba yung sinasabi mo, Dodong? Aba, sino itong tinutukoy mo? Isang matanda po na nakatira sa gubat. May alaga po siyang sigbin na siyang gumagawa ng mga pag-atake. Sigbin? Hindi ba't halimaw yon na alaga ng mga aswang? Abay, seryosong paratang yan, Dong. May patunay ba kayo na patungkol dyan sa sinasabi ninyong iyan, Doming? Meron po. Sa bahay po kasi ng matanda, may kung ano-anong kakatuwang mga bagay. Ang hinala namin, ginagamit yun ng matanda sa ritual. Kasama na ron yung pagbuhay ng sigbin. May malaking banga po roon na may lamang kung anong patay na hayop. Kapitan, kung pupunta na po tayo ngayon, tiyak malalaman ninyong totoo. Na totoo nga po ang sinasabi ko. Napatingin sa mga kawani niya ang kanilang kapitan at halatang nag-iisip. Bagamat hindi naman siya nito binigo. Sige, ituro ninyo sa akin kung saan itong bahay na sinasabi ninyo.
Nagmamadali silang tumungo sa bahay ng matanda. Pababa na kasi ang araw at malapit nang dumilim. 5 lahat sila na tanod at si Kapitan Pedring. Kaya kahit na aswang ang matanda, ay wala itong magagawa laban sa kanila. Nang makarating sila sa lugar na yun, ay laking gulat din ni Kapitan Pedring at ng iba pang mga tanod. Ni wala kasi sa kanilang nakakaalam na may bahay pala sa bahaging yun ng gubat. Tao po! Tawag ni Kapitan. Hindi naman nagtagal nang labasin sila ng matanda na nanlilisik ang mga mata kung makatingin. Anong ginagawa niyo rito? Ay, maayong gabi po, Nay. Narito po kami, alinsunod sa batas, para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya kung pwede, makipagtulungan na lang ho kayo sa amin. At bakit ko naman kailangang gawin yon? Wala naman akong ginagawang masama. May nakapagsabi po sa amin na nagsasagawa raw ho kayo ng ritual sa inyong tahanan. Ay totoo po ba yon? At sino naman ang nagsabi sa inyo ng kalokohang yan? Yang bang lalaking yan? Sabay turo kay Doming. Hindi na po mahalaga yun, Nay. Ang kailangan po namin ay ang sagot ninyo sa aming tanong. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. May alaga daw po kayong sigbin. Maaari bang isuko ninyo na lamang sa amin yung aswang nang sa ganon ay hindi na po makapaggulo? Ang kapal naman ang mukha ninyong pagbantaan ako. Dito pa mismo sa pamamahay ko. Nay, tungkulin po namin ito. Ay nakikiusap din po ako sa inyo na baka pwede namang habaan ninyo ang inyong pasensya. Ano pa bang kailangan ninyo? Hindi ba't sinabi ko na hindi totoo ang ibinibintang sa akin ng lalaking yan? Ay dapat nga siya itong ireklamo ko. Pumasok siya sa bahay ko nang walang pahintulot. Ganito na lang, Nay. Pwede po ba kaming pumasok sa inyong tahanan para na rin mapatunayan ninyo na hindi nga totoo ang mga paratang sa inyo? Hindi ninyo pwedeng gawin yan. Wala kayong karapatan. Pasensya na po, Nay. Pero bilang mga alagad ng batas, ay may karapatan po kami gawin yon. Hindi! Hindi pa rin ako makapapayag! Bagamat ibinigay na ni Kapitan Pedring ang utos, kaya dali-dali silang pumasok. Dahil may asong nakabantay sa pinto, ay kinailangan pa nilang hulihin yon upang makapasok. May katigasan din ang ulo ng matanda na pilit silang ginugulo. Gayunman ay hindi pa rin napigilan sa pagpasok ang kanilang grupo. Kagit namang nanguna si Doming papunta sa silid at tumambad sa kanila roon ay gumulat sa kanilang lahat. Wala nang mga botelyang may laman ng kung ano-anong likido. Wala na rin ang lumang libro, maging ang mga itim na kandila. Naayos na ngang mabuti ang lugar na pinag-iimbakan ng mga panggatong. Napalunok na lamang si Doming sa nakita niya. Sinubukan niya ring lumabas upang tingnan kung tama ngang napasok niyang kwarto. Ngunit iilan lang naman ang silid sa bahay na yon, kaya malabo na magkamali pa siya. Nasaan ang mga gamit na sinasabi mo, Doming? Hindi ko po alam, Kapitan. Pero andito lang po dapat yun eh. Nasaan nga? Bulalas nito. Alam niyang iniingatan ng kapitan nila ang kanyang reputasyon, kaya ganoon na lamang ang galit nito. Pero narito pa naman po yung bangay. Nasa loob po niyan yung bangkay ng hayop. Dali-dali namang tinanggal ng kapitan nila ang nakapatong na kahoy. Ngunit sa halip na mabahong hayop, ay ordinaryong tubig lang ang tumambad sa kanila. O ano? May nakita ba kayo? Wika na matanda na animoy nanloloko. Pasensya na po kayo, Nay. Nagkamali po kami. Hayaan po ninyo at pagsasabihan ko po ang mga tao ko. Abay, dapat lang.
Nagmamadaling lumabas ng bahay ang kapitan nila at sinubukan pang habulin ni Doming. Kapitan, maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. May alagang sigbi ng matandang yun. Nakita ko po yun mismo. Ipinahiya mo ako, Doming! Yun lang at kaagad na itong umalis kasama ang kapwa nila Tanod. Naiwan lang sila ni Mang Lito. Anong nangyari daw? Paanong nawala yung sigbin? Hindi ko rin po alam, Mang Lito. Ang hindi nila alam ay nakikinig pala ang matanda sa pinag-uusapan nila. Bigla na lang kasi silang nakarinig ng tumatawa. Agakala mo siguro'y maiisahan mo ko, Dog. Nagkamali ka ng binangga. Pagkatapos ay padabog na isinarado ng matanda ang pinto ng bahay nito. Kaya nagpasya na rin silang umalis. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa barangay hall nila si Doming. Ngunit hindi niya nakita roon ang kanilang kapitan. Ang nandoon lang ay ang mga katrabaho niyang Tanod. Ipinaalam din ng mga ito sa kanya na labis daw talagang napahiya sa nangyari ang kapitan nila. Dahilan upang suspindihin na muna siya nito ng ilang linggo. Maswerte raw si Doming at hindi siya tuluyang natanggal sa trabaho. Bagamat sa kabila ng nangyari, ay desidido pa rin si Doming na mapanagot ang matanda. Hanggang isang gabi ay may nangyaring hindi inaasahan. Sariwa pa nga sa isip ni Doming ang mga nangyari ng panahong yun. Galing siya noon sa isang lamay, kaya may kalaliman na ang gabi. Ngunit siya ay pauwi pa lamang. Napakadilim ng paligid at napakatahimik nang walang ano-ano'y makarinig siya ng ungol, gaya ng isang mabagsik na hayop. Kaagad siyang napalingon at natunghayan sa likod niya ang sigbin na kumakaripas gaya ng isang kabayo. Akmang susugurin siya nito, kaya ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman ni Doming. Sigurado siyang ipinag-utos siya ng matanda. Tandang-tanda pa nga ni Doming ang mga banta nito. Kapag sinabi niya raw ang mga lihim nito, ay buhay niya ang magiging kapalit. Ngunit sa halip na sakmalin siya, ay bigla na lamang tumigil ang sigbin. Bagamat puno pa rin ng galit at nagngingit-ngit nitong mga ngipin, mukhang gumana ang proteksyon na itinuro sa kanya ni Mang Lito. Mabuti na lang at hindi niya nakaligtaang maglagay ng bawang sa bulsa. Ang akala ni Doming ay ligtas na siya, ngunit hindi pa pala. Nang isang iglap ay nakarinig siya ng naiibang ungol. Mas napupuot yun at puno ng kasamaan. Huli na rin para alamin niya kung saan ang gagaling ang tunog. Bigla na lamang kasing may pumalo sa kanyang likod. Sa lakas ay agad siyang napasubsob sa lupa. Binalaan na kita, pero naging matigas ang ulo mo. Pagsisisihan mo ngayong nangialam ka pa. Malamig ang buong katawan ni Doming, hindi lang sa mga salitang yon, maging sa nakahihindik na boses na narinig niya. Mistula yung boses ng kampo ng kadiliman, at isa lang naman ang alam niyang may kakayahang gumawa nun. At nang mapaharap ay tumambad sa kanya ang isang kakakilakilabot na nilalang. Napakaitim ng balat, napakapangit ng muka at nagtatalasan na ang mga ngipin at kuko. Ngunit nakilala niya pa rin ang nanlilisik nitong tingin sa kabila ng nakahihindik nitong anyo. Kahit na nakaamban na lang ang panganib, ay nilakasan pa rin ni Doming ang loob niya at nagsalita. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at tungkulin kong protektahan ang lugar namin laban sa katulad mong masamang nilalang. Isa kang hangal, Doming. Ang akala mo ba talaga magagawa mo kong pigilan? Gagawin kong...
Hindi na natapos ni Doming ang sasabihin niya nang hampasin siya nito sa ulo. Napahalik ulit siya sa lupa. At ano sa tingin mong magagawa mo laban sa akin? Kung tutuusin nga, pwede kitang patayin noon pa lang. Sinubukan niyang lumaban. Dumukot pa nga si Doming ng asin mula sa kanyang bulsa na kanyang isinaboy sa halimaw. Bagamat imbis na masaktan ay nakangisi pa rin ang aswang. Nang kunin naman niya ang bawang at iharap sa aswang ay agad lang nitong pinalo ang kamay niya, kaya tumalsik palayo. Hindi lang yon, dahil tinadyakan pa siya nito sa sikmura, kaya halos mamilipit na si Doming sa kirot. Paano mo nagawa yun? Sa akala mo ba talaga mapipigilan mo ko sa mga bagay na yan? Hangal ka, Doming! Sinakop ng matinding panlalamig si Doming sa nangyari. Ibig sabihin kasi ay wala na rin siyang proteksyon laban sa sigbin. Tila anumang oras nga ay nakahanda na siyang atakihin ng malademonyong hayop na ganoon na lamang kung maglaway. Kung dati hinayaan pa kitang mabuhay, ngayon ay hindi na. Sa oras na ibigay ko ang utos ko, tsaka kung hindi ka tatantanan ng alaga ko, hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan mo. Hindi mo pwedeng gawin to. Siguradong ikaw ang pagbibintangan ng mga tao. Sa tingin mo ba, mahalaga pa sa akin ang bagay na yon? Sigurado naman akong katatakutan ako ng mga tao dahil sa ginawa mo. Kakailanganin ko na namang lumipat sa ibang baryo para mabuhay. Pakiusap, huwag mong gawin to. Kung ako sa'yo, magdadasal na lang ako. Nakangisi pa nga ang aswang na animoy nanloloko. Bagamat agading naglaho nang may umalingaw-ngaw na malakas na sigaw. Sugod! At sa isang iglap ay naglabasan mula sa pagkakatago ang mga kabaryo ni Doming. Dali-dali rin nilang pinalibutan ng aswang at ang sigbin. 10 lahat na lalaki ang tumulong sa kanya. Bawat isa rin ay may mga hawak na sibat na gawa sa kawayan at pinatulis ang dulo o di kaya'y mga itak. Inalalayan din siya ng mga kabaryo niya na makatayo. Ikaw! Halimaw! Sumuko ka na! Kung hindi, ay papatayin ka namin! Hindi! Hindi ako susuko sa inyo! Mamamatay na muna ako! Dahilan upang mauwi yun sa kaguluhan. Mabangis na lumaban ang sigbin sa kanila. Bagamat naibaon ang isa sa mga kabaryo niyang sibat sa likod nito. Dahilan upang unti-unti itong humina hanggang sa pagtulong-tulungan nila ang halimaw at mabawian nila ng buhay. Dahil sa nangyari ay napasigaw na lamang ang matandang aswang na siya namang naging pagkakataon ni Mang Lito upang maitarak sa matanda ang sibat sa tagiliran nito. Bagamat sa kabila ng natamong sugat ay nagawa pa rin silang takasan ng aswang. Pinabati kita, Dong. Akalain mong gumana ang naisip mo. Tama nga ang sabi mo na nagtago kami sa paligid tapos ipapain mo ang sarili mo para lumabas ang aswang. Mahusay ang plano mo, Dodong. Mang Lito, ba't naman po ang tagal bago po ninyo ako iniligtas? Muntik na po akong inatake ng aswang. Pasensya ka na, Dok. Hinintay pa kasi namin ang iba nating kabaro bago sumunod. Buhay ka pa naman, di ba? Kaunting galos lang ang nakuha mo. Upang masiguro na patay na nga ang sigbin, ay sinunog pa nila ito hanggang sa maging abo.
At dahil napatunayan na tama siya, ay agad na sinadya ni Kapitan ang bahay ng matanda. Ngunit wala na silang inabutan. Bilang pag-iingat ay sinunog na lamang nila ang buong bahay nito. Ipinagtanong-tanong din nila sa kabaryo kung may nakakakilala ba sa matanda. Ngunit wala ni isa sa mga tao ang nakakakilala sa kanya. Wala ring nakakaalam kung paano nakarating sa lugar at tumira sa gubat at kung paano ito natuto sa masamang orasyon. Kailanman ay hindi na rin nakita ni Doming ang matanda. Hindi na rin naulit pa ang panggagambala ng masasamang nilalang sa kanilang baryo.